Good day, everyone. This is our group presentation of Chapter 10, The Birth of National Consciousness. The objectives of this module: at the end of the chapter, the students should be able to analyze the various situations during the period of national consciousness, emphasize the life of Jose Rizal during the national consciousness, create their own millennials heroic identity, and discuss what is national consciousness. Si Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Yolanda, commonly known as Jose Rizal, is considered the national hero of the Philippines. He played a significant role in the Philippines Revolution against Spanish colonial rule. Naniniwala si Rizal na pen was mightier than the sword. Rizal believed in the power of education, knowledge, and intellectual discourse to bring about change. He advocated for reforms through his writing rather than resorting to violent means. This belief is encapsulated in the phrase, "the pen is mightier than the sword," which suggests that ideas expressed through writing or the pen can have the greater impact and influence than the use of force, yung sword. Yung mga libro ni Rizal ay naging example ng passive resistance. Rizal wrote several influential books and essays, including yung No Limitang Here at yung El Filibusterismo. These literary works serve as example of passive resistance against Spanish colonial rule. Through the writings, Rizal exposed the injustice and abuses of the Spanish authorities and encouraged his fellow Filipinos to question the status and strive for change. Yung mga sinulat ni Rizal ay naging inspirasyon sa mga maraming Pilipino to resist Spanish colonialism actively. Instead of passively accepting their fate as a Spanish colony, Rizal's work encouraged his countrymen to seek independence and fight for their rights and dignity. Sa pangkabuuan, Rizal's advocacy for reform through peaceful means and his use of literature as a tool for resistance ay merong mahalagang papel in shaping the Philippines nationalist movement and ultimately contributed to the country's struggle for independence from Spanish colonial rule. Alam naman natin na ang nationalism ay yung pagmamahal sa ating bayan, pagmamahal at pagtatangi, pagtatangi ng isang tao sa kanyang sariling kultura, kasaysayan at mga hangarin sa kanyang bayan. Ito ang nagbubuklod sa mga tao tungo sa iisang layunin para sa kapakinabangan ng sa Pilipinas. Ang nationalism ay maaaring mag-ugnay sa iba't ibang pangyayari na nagpukaw sa kamalayan ng mga tao upang labanan ang karahasan ng mga Kastilang mananakop. This module contains analysis on secularization controversies, Cavite New Sinai, and execution of Gumburza, the propaganda movement, La Solidaridad, and La Liga Filipina. Yung secularization controversy, ito yung ang issue nito ay nagdudulot ng pagtututol mula sa mga trailer at nagpabukas ng diskusyon tungkol sa paghiwalay ng simbahan at estado. Ito ay nagbigay daan sa mas malawak na pag-iisip at
lawig ng pambansang kamalayan. Yung Cavite naman o yung pag-aakla sa Cavite ay noong 1872 ay nagpapakita ng galit paglaban ng mga Pilipino laban sa pang-aapi ng mga Kastila. Bagamat nabigo ang mga aklas, nagdudulot ito ng mas mataas na antas ng pambansang kamalayan at paghahangad ng kalayaan. Yun ang execution of Comboiza o pagpaparusa sa tatlong paring Comboiza ay noong 1872 ay nagpalakas ng pagnanais ng mga Pilipino para sa katarungan at kalayaan mula sa pang-aapi ng mga Kastila. Ipinakita nito ang kawalang katarungan ng kolonya at pamahalaan at nagpadama ng pangangailangan para sa pagbabago. Sa La Solidaridad at La Liga Filipina ay mga samahan ng mga itinatag upang itaguyod ang mga adhikain ng pambansang kamalayan at pagkakaisa. Ang mga ito ay nagdudulot ng pagkagalaw at pagkilos sa loob ng bansa na nagtulak sa mga Pilipino na magsama-sama para sa kapakanan ng bayan. Sa kasalukuyang panahon, ang mga aral at karanasan mula sa mga pangyayaring ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga Pilipino sa pagsahak sa landas ng tunay na kalayaan, tarungan at kaunlaran. Ang pagpapahalaga sa pambansang kamalayan at pagkakaisa ay mahalaga pa rin upang harapin at lampasan ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Ang pagmamahal sa bayan, tulad ng sinabi ni Andres Bonifacio, sa pag-ibig sa sinubuang lupa ay hindi lamang simpleng pagmamahal, kundi ang handang magbigay at suporta ang bayan para sa mahusay na serbisyo, pampubliko at pagsulong ng kapakanan ng lahat. The opening of the Philippines to the world commerce in 1834. Noong panahong iyon, ang pagbubukas ng mga pantalan sa Pilipinas mula 1834 hanggang 1873 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng bansa dahil sa modernong paraan ng pagsasaka at pagpapabuti ng mga kagamitan sa transportasyon at komunikasyon. Naging mas madali ang paghahatid ng mga produkto at serbisyo. Ang pag-unlad na ito ay nagresulta sa paglitaw ng Filipino middle class. Sila ang mga Pilipino na nakilahok sa mga pandaigdigang kalakalan noong panahong iyon. Sila ang mga taong nakapag-aral at nakapagpatayo ng mga negosyo na nagdulot ng pag-angat ng kanilang antas sa lipunan. Kasama na sa hanay ng Filipino middle class ang mga kilalang tagapagtaguyod ng kalusang reforma tulad nina Jose P. Rizal, Cristiano Lopez Haina, Marcelo M. del Pilar, Antonio at Juan Luna at iba pa. Sila ang mga nanguna sa pagpapalaganap ng mga ideya at panawagan para sa pagbabago at pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kolonyalismo. Ang kanilang mga ginawa at kontribusyon sa kilusang reforma ay nagbigay ng inspirasyon at lakas sa iba pang mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan at karapatan, kaya't sila ang naging haligi ng propaganda na nagtulak ng pagkakaroon ng malawakang kamulatan at pagkilos sa bansa. Influx of liberal ideas. Dagdag pa rito ang pagdating ng mga aklat na naglalaman ng mga ideya mula sa Amerika at French Revolution, pati na rin ang mga babasahing may temang pampolitika ay nagdulot ng malaking impluwensya sa Pilipinas. Ang pagbubukas ng Suez Canal noong 1869 ay nagdulot ng mas mabilis na pag-unlad sa Pilipinas dahil ito ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kalakalan at komunikasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang liberal na pamahalaan sa Espanya
ay nagpadala ng mga pinakaliberal na gobernador-heneral na si Carlos Maria de la Torre sa Pilipinas. Siya ay nagdala ng mga liberal na ideya at pamamaraan mula sa Europa. Ang mga ilustrado o mga edukadong Pilipino, sila ay naging tagapagdala ng mga bagong kaisipan at pamamaraan sa pamahalaan at lipunan ng Pilipinas. Isinagawa niya ang kanyang mga liberal at demokratikong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kalayaan at pananalita at pag-iwas sa luho. Pinakita niya ang kalagahan ng malayang pagpapahayag at ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay bilang mga haligi ng isang matatag na lipunan. Noong 1864, isang liberal na demokratikong revolusyon ang nag-alis kay Queen Isabella II mula sa trono ng Espanya. Itinatag ang mga revolusyonaryong ang Republikang Espanyol bilang kapalit ng sistemang monarkiya. Sa pamamagitan ng pagkakatatag ng Republikang Espanyol, nagbago ang larawan ng politika ng Pilipinas at nagdulot ng pagkakataon para sa mga Pilipino na makiisa at makilahok sa mga usapin ng bansa. Ito ay nagbukas ng daan para sa mga pagbabago at pag-unlad sa lipunan at pamahalaan ng Pilipinas. Futile Spanish attempt to initiate reforms. Noong 1864, isinugo ng liberal na pamahalaan ng Espanyol na si General Carlos Maria de la Torre sa Pilipinas. Nagpakita siya ng tunay na pagiging liberal sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga liberal na reforma. Pinahintulutan din niya ang mga patriotikong Pilipino na bumuo ng isang organisasyon na tinatawag na Committee of Reformers. Hindi rin pinatawad ang mga kabataan kung saan nag-organisasiya ang mga ito ng matapang ng mga mag-aaral ng UST ng Juventud Escolar Liberal na pinangunahan ni Felipe Bencamino. Humiling sila ng mas magaling na mga guro at mga pag-secularize ng mas mataas na edukasyon. Ang pagtatangkang ito ng Espanya na magsagawa ng mga reforma ay hindi nagtagumpay dahil sa pagsasabotahe at pagtutol ng pamahalaan mismo. Ito ay nagpapakita na patuloy na kontrol at dominasyon ng Espanya sa Pilipinas sa kabila ng mga pagbabago at hiling ng mga Pilipino para sa pagbabago at kalayaan. Noong 1871, nagbalik ang mga monarkiya at nagtapos ang demokratikong pamahalaan ni Carlos Maria de la Torre sa Pilipinas. Noong Marso 1872, sumulat siya sa Madrid upang ipahayag ang kanyang desisyon na humingi ng pag-alis sa kanyang posisyon, ngunit ang kanyang tagapagtanggol sa Espanya ay pinatay. Siya ay pinilitan ni Governor General Rafael D. Izquierdo na inilarawan bilang isang konserbatibo at kasalungat sa mga prinsipyong liberal. Siya ay isang lider na konserbatibo at pumalit bilang gobernador. Unang hakbang niya ay ang hindi pagsang-ayon sa pagtatag ng isang paaralan at sining at kalakalan. Ang mga pagsisikap ng administrasyon ni Governor General Rafael D. Izquierdo na hadlangan ang mga reforma at ipagbawal ang mga pribilehiyo ng mga manggagawa ay nagdulot ng pangamba at pagkabigo sa mga Pilipino. Ipinakita nito ang patuloy na kontrol at pagmamay-ari ng mga dayuhan sa Pilipinas na nagdulot ng pagkabigo sa mga hangarin ng mga Pilipino para sa kalayaan at pag-unlad. Noong Enero 20, 1872, nagkaroon ng rebelyon ang mga sundalong Pilipino sa kuta ng
San Felipe sa Cavite sa pamumuno ni Sergeant La Madrid. Pinakilala ng mga Kastila ang rebelyon bilang isang pag-aalsa at pinanghihinalaan na kasama ang mga paring Pilipino na sumusuporta sa secularization o pagpapalakas ng mga parokya mula sa kontrol ng mga prayle. Noong Pebrero 17, 1872, pinatay ang 3 paring Gumbursa. Ikinagulat ng mga Pilipino ang pagpapahirap na ito dahil alam nilang sila ay walang kasalanan at pinatay sila dahil sa kanilang pagtatanggol sa karapatan ng mga Pilipino. Ang pagkamatay ng mga paring Gumbursa ay nagbigay daan sa mga mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Ipinakita nito ang pagiging tunay ng mga bayani ng bayan. Sa gayon, nabuo ang konsepto ng sekularisasyon na naglalayong magkaroon ng mas malayang pamahalaan sa mga parokya at pangangasiwa ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Ang sekularisasyon na kontrobersya ay tungkol sa alitan sa loob ng simbahan noong panahon ng Kastila sa Pilipinas. May 2 pangkat ang mga pari. Ang una ay ang regular na pari at ang pangalawa ay sekular na pari. Ang mga regular na pari ay kabilang sa mga orden ng relihiyon at kanilang pangunahing tungkulin ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Halimbawa ng mga ito ay ang Franciscan, Recollecta, mga Dominicano at mga Agustino. Sa kabilang banda, ang mga sekular na pari ay hindi kabilang sa mga anumang relihiyosong orden. Sila ay tinataguyod upang pamahalaan ang mga parokya at nasa ilalim ng mga pangangasiwa ng mga obispo. Ang alitan ay umusbong kapag nais ng obispo na bisitahin ang mga parokya na pinamamahalaan ng mga regular na pari. Tinanggihan ng mga regular na pari ang pagbisita at sinabing hindi sila saklaw ng batas ng obispo at bantaan na iwanan ang kanilang mga parokya kung patuloy na pipilitin ng mga obispo. Pinanindigan ng arsobispo ang otoridad ng diocese o mga utos ng bishop sa mga parokya at tinanggap ang pagbibitiw ng mga regular na pari. Dahil sa kakulangan ng mga pari, pinabilisan ng arsobispo ang mga utos ng mga Pilipinong sekular. Nagkaroon ng isang kalintulad na kontrobersya noong Nobyembre 9, 1774 nang maglabas ng kahalagahang royal na naglilipat ng pangangasiwa sa parokya mula sa mga regular na paring praile papunta sa mga sekular. Nagkaroon ng galit ang mga regular sa mga Pilipinong pari dahil sa kanilang hindi pagkakatugma. Kayumanggi ang kulay ng balat, kakulangan sa edukasyon at kakulangan sa karanasan. Lumala ang mga pangyayari nang bumalik ang mga Jesueta o Jesuit sa Pilipinas. Sila ay pinatapon dahil sa ilang patakaran ng orden na hindi nagustuhan ng mga otoridad sa Espanya. Ang issue ay agad na naging may mga hatid na matataas na tono ng boses at pinaboran ang sarili nilang regular na pari. At sumuporta si Monsignor Pedro Pilaes, ang gobernador esklesyastiko ng simbahan sa mga Pilipino. Ngunit namatay sa isang lindol na nagwasak sa Katedral ng Maynila noong 1863. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kinuha ng mga ibang mga pari ang kanyang pwesto sa pakikipaglaban, kabilang dito ang Gumbursa. The Cavite Mutiny. Ang pag-aaklas sa Cavite noong
1872 ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng paglaban ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol at nagdulot ng pag-usad sa kilusang nasyonalismo sa bansa. Sa pamamagitan ng pagputol sa hindi makatarungang buwis at pagsalungat sa pang-aabuso ng mga opisyal na Kastila, pinakita ng mga sundalong Pilipino ang kanilang determinasyon at pagmamahal sa kalayaan. Ngunit sa kabila ng kabiguan ng pag-aaklas, ang mga reaksyon ng mga Espanyol ay nagresulta sa mas matinding pang-aapi at pagsupil sa mga Pilipino. Ang pag-aaklas ay ginamit bilang dahilan upang patahimikin ang mga nagmulat na pangalan ng nasyonalismo, pati na rin ang pagturing sa Gumbursa bilang mga biktima ng pampulitikang pamamaslang. Gayunpaman, ang pag-aaklas ay nagbigay daan sa mas malawakang kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa kanilang karapatan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing simula ng mas malaking pagkakaiba para sa kalayaan at soberanya ng Pilipinas. Nasa huli ay humantong sa himagsikang Pilipino at sa pagtatag ng Republika ng Pilipinas. Kahit na nawala ng ordinasyon ng mga Pilipino bilang mga pari at nadagdagan ang pagsupil sa kanilang kalayaan, patuloy pa rin ang paglaban ng mga Pilipino laban sa kolonyalismo. Ang mga pangyayari tulad ng pag-aaklas sa Cavite ay pagpapakita ng kasaysayan at pagpupunyagi at determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang dignidad at kalayaan. The trial. Dito ay inakusahan si Padre Burgos sa maling paratang sa kanya dahil sa isang praile na gumamit ng malaking halaga para hikayatin niya si General Rafael Escuerdo na papaniwalain na si Padre Burgos ang utak sa likod ng kudeta o ang pag-aaklas laban sa mga rebelde. Sa madaling salita, ito ay about sa mga intriga at peke mga ebidensya na ginamit ng mga praile upang mapatalsik ang mga hindi nila kaalyado na kalaunin ay nagpasimula ng isang kalusan ng propaganda upang labanan ang pang-aapi at kalabisan ng mga praile. Ang Gumbursa ay ang pinaikling pangalan ng tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila ay binitay noong 1872 sa Luneta dahil sa paratang na sangkot sila sa isang pag-aalsa laban sa mga Kastila. Bagamat walang masyadong ebidensya, sila ay hinatulan at pinitay sa pamamagitan ng paggarote na kung saan sinakal sila gamit ang bakal na band. Ito ay ginawang pampublikong palabas na nagdulot ng takot sa mga tao at nagsilbing babala mula sa mga Kastila. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran sa inaasahan ng mga Kastila. Ang pagbitay sa tatlong pari ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang magsimulang isipin ang kanilang sariling kalayaan at sumiklab ang nasyonalismo. Ang katagang tandaan ang Gumbursa ay naging sigaw ng mga tao na humingi ng reforma at kalayaan mula sa mga Kastila. Si Jose Rizal, isa sa mga bayani ng Pilipinas, ay nag-alay ng kanyang pangalawang nobela, ang Filibusterismo, na alaala ng Gumbursa. Ito ay ginamit niya upang ilahad ang mga katiwalian at kawalan ng katarungan sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Ang pagbitay sa Gumbursa ay nagdulot ng isang mahalagang punto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay ng sigasig sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan mula sa mga Kastila. Next is the propaganda movement. The propaganda in English has acquired a pejorative connotation from the original Latin word. Ito yung reforma na pagbabago sa ating bansa.
Si Marcelo H. del Pilar ay isa sa mga pangunahing leader ng kilusang propaganda. Pumunta siya sa Espanya upang ipagpatuloy ang propaganda para sa kapakanan ng Pilipinas. Layunin ng kilusan ang paghikayat ng mga pagbabago sa pamahalaan at sistema ng kolonyalismo para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Narito ang mga reforma ng mga politika, lipunan at edukasyon upang mapabuti ang mga karapatan ng mga Pilipino. Una ay ang Equality of Filipino and Spaniards. Ito ay ang magkaroon at dapat maging pantay ang pagtrato at karapatan sa mga Pilipino. Number 2, restoration of the Philippines representation in the Spanish courts. Next is secularization of the Philippine parishes and the expulsion of the friars. Next is human rights for Filipinos, freedom of speech, freedom of the press, and freedom to meet and petition for redress of grievances. Dito is magkaroon ng karapatan ang mga Pilipino at maging ang kalayaan. Dito is malaya sila magbigay ng kanilang opinyon at impormasyon maging sa kanilang mga reklamo o hinaing. Next is creation of a public school system independent of Catholic friars. Dito ay magkaroon ng sistema ng edukasyon na hindi kontrolado ng relihiyon. At ang huli ay ang abolition of polo servicios or labor service and the bandala. Dito sa reformang ito ay dapat na alisin na ang mapang-abuso at masamang gawa para sa mga Pilipino para sa kalayaan ng ekonomiya at ng ating bansa. I'm Brother Salvador and I will discuss the propaganda movement and La Solidaridad. Ang kilusang propaganda ay isang panahon kung kailan ang mga Pilipino ay humiling ng mga reforma na tumagal mula 1880 hanggang 1886 na may pinakamaraming aktibidad noong 1880 hanggang 1885. Ang salitang propaganda sa Ingles ay may negatibong kahulugan mula sa orihinal na salitang Latin. Ang tunay na kahulugan nito ay makikita sa Romanong institusyon na tinatawag na Congregatio de Propagandae, ang sekretaryado para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ito ay nagalayong ipalaganap ng Kristyanismo sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa kaso ng Pilipinas, ang propaganda ay naging sangkap upang ipakita ang mga hinaing at adhikain ng mga Pilipino sa Espanya at sa buong mundo, lalo na sa mga reforma sa kanilang bayan. Sa pamamagitan ng kilusang propaganda, ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagnanais na makamit ang pagbabago at pag-unlad ng kanilang lipunan sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Sa pangangasiwa ni Marcelo H. del Pilar ay nagpunta sa Espanya upang ipagpatuloy ang propaganda para sa Pilipinas. Sila yung mga member ng propaganda. Unang-una si Jose Rizal. Siya yung author ng Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Sunod si Graciano Lopez Haina, publisher of La Solidaridad and the Movement's Principles or CAN. Next, Mariano Ponce, the organization secretary, and Marcelo H. del Pilar, siya yung nag-continue ng propaganda sa Spain. Mayroong reform ang propaganda movement. Ang una, yung Equality of Filipino and Spaniards, o yung pantay-pantay na karapatan ng mga Pilipino at mga Kastila. Gusto kasi ng mga propagandalist na magkaroon ng parehong karapatan ang mga Pilipino at mga Kastila. Gusto nilang mawalan ang
watak-watak at diskriminasyon ng kanilang lipunan. Sunod naman ay yung Restoration of the Philippine Representation in the Spanish Court o yung pagpapalitaw ng representasyon ng Pilipinas sa mga korte ng Espanya. Nais kasi ng mga propagandista na muling magkaroon ng boses ang mga Pilipino sa pamahalaan ng Espanya. Gusto nilang ipahayag ang kanilang mga hinaing at kagustuhan na sa mataas na kapulungan. Ang pangatlo ay ang secularization of the Philippine parishes and the expulsion of the Playas. Dito naman, hangad ng mga propagandista na mapalayang mula sa kontrol ng mga prayle ang mga parokya sa Pilipinas. Yun yung Sagombolda. Gusto nilang magkaroon ng mas malayang pananampalataya at mamumuhay ang mga Pilipino ng malaya. Ang sunod naman ay yung human rights of the Filipinos, the freedom of speech, freedom of press, and freedom to meet the petition of redness of Japan. Dito naman ay nais din ng mga propagandista na magkaroon ng pagtitipon at humingi ng tulong sa mga suliranin. Nais ng mga propagandista na magkaroon ng mga batayang karapatan ng mga Pilipino tulad ng kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagtitipon-tipon. Gusto nilang maging malayang ipahayag ang kanilang mga saloobin at mga hinaing. Ang 5 ay yung creation of the public school system independent of Catholic rights. Dito naman ay hangad ng mga propagandista na magkaroon ng edukasyon na malaya mula sa impluwensyang ng simbahang katoliko. Gusto nila magkaroon ng modernong sistema ng edukasyon na tutulong sa pag-unlad ng ating bansa o ng bansang Pilipinas. Ang huli naman ay yung abolition of Polo White Servicios Force o yung forced labor na tinatawag, and the bandala o yung 4 years of local products to the government, guarantee the basic freedoms and equal opportunities of Filipinos and Spanish to enter government services. Dito naman, nais din ng mga propagandista na matigil ang pwersang pagpapagawa at pagbebenta ng mga produkto sa gobyerno. Gusto nilang mawalan ang pag-aabuso sa mga Pilipino at magkaroon ng pantay na oportunidad pagpasok sa pamahalaan at iba't ibang trabaho. Sa kabuuan ng propaganda movement, ang maraming Pilipino dito ay nagtungo sa Europa at nagsimula sa Espanya ng isang kampanya para sa mga reforma sa Pilipinas. Ang pagdating ng higit pang mga Pilipinong Estrados ay nagbigay buhay sa kanilang pagkakaisang kilusang nasyonalista o ito na yung propaganda movement. Ang layunin ng kilusang ito ay ang mapayapang pag-aasimilasyon o na tumutukoy sa transition ng Pilipinas mula sa pagiging isang kolonya patungo sa pagiging isang probinsya ng Espanya. Naniniwala ang mga propagandista na ang Pilipinas ay magiging mayroong parehong mga karapatan at pribilehiyo na katulad ng Espanya. Hindi nasisikap ang mga tagasunod nito na magkaroon ng kasalinran mula sa Espanya kundi ang mga reforma lamang. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito, ipinapahayag ang mga propagandista ang kanilang mga kagustuhan para sa mga makatarungang lipunan at pamahalaan sa Pilipinas. Gusto nilang mawakasan ng mga abusong ginagawa ng mga
kolonyalistang Espanyol at bigyan daan ang pag-unlad at pag-angat ng mga Pilipino sa kanilang sariling bayan. Sa kabila ng kanilang hangarin ng mapayapang asimilasyon, hindi nagtagumpay ang propaganda movement sa pagkamit ng kanilang layunin. Subalit ang kanilang mga panawagan at prinsipyo ay nagbibigay inspirasyon at nagbuklod sa mga Pilipino sa laban ng mga kasarinlan at katarungan, at ang kanilang mga pangarap ay naging pundasyon ng mga susunod na kilusang nasyonalista sa ating Pilipinas o sa Pilipinas. Next is the La Solidaridad. Ito naman ito din ay isang organisasyon na tinatag sa Espanya noong December 13, 1888 na binubuo ng mga liberal na Pilipino na excellence noong 1872 at ng mga Pilipino mag-aaral sa mga universidad sa Europa. Layunin nito ang pagpapalawak ng kamalayan ng mga Espanyol sa mga pangangailangan ng kanilang kolonya, ang Pilipinas, at pagtataguyod ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng kolonya at ng Espanya. Yung pangunahing layunin ng La Solidaridad ay magbigay tinig sa mga karanasan at pangangailangan ng mga Pilipino sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagpapalathala ng kanilang pahayag na may parehong pangalan. Ipinakalat nila ang mga isyu tungkol sa lipunan, kultura at ekonomiya ng kolonyal na Pilipinas. Isa pang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang La Liga Filipina na itinatag ni Dr. Jose Rizal bilang isang pagtugon sa mga hamon ng kolonyalismong Espanyol. Layunin ng Liga na pagsamahin ang mga Pilipino sa isang organisadong kilusan para sa pagbabago at pag-unlad ng bansa. Subalit, ito'y naging sanhi ng pagdududa at pangamba sa mga Espanyol na humantong sa pag-aresto kay Jose Rizal at sa paghahati ng mga miyembro ng La Liga sa dalawang pangkat, ang mga konserbatibo at mga radikal. Sa kabuuan ng La Solidaridad at La Liga Filipina ay naglaro ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga Pilipino at sa pagpapalakas ng kanilang kilusang pampolitika at lipunan laban sa kolonyalismong Espanyol. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbigay daan sa pagpapakilos ng mas malawak na hanay ng mamamayan tungo sa kasarinlan at katarungan. The Philippine Revolution. Pagka-deport ni Rizal sa Dapitan, hati sa dalawa ang La Liga Pilipina. Si Apolinario, Ambrosio, at Domingo ay nag-organize themselves at tatawagin nila itong Los Compromisarios or the Conservative. Magpa-pledge sila para tulungan at suportahan si Marcelo H. Del Pilar sa Madrid para ipagpatuloy ang pag-publish ng La Solidaridad at huli ang campaign for reform sa mauwi sa kabiguan dahil titigil din ang Los Compromisarios sa pag-send ng fund. Sa kabilang banda naman, sa pamumuno ni Andres Bonifacio, mas pinili nila ang landas ng pag-achieve ng social at political change through force or violent revolution. The founding and spread political structure, membership of Katipunan. Founding and spread, July 7, 1892. Bonifacio and his radical members meet in the house of Deodato Arellano's at number 72 Arcaraga Street near Elcano Street, Tondo, Manila. He formed a secret revolutionary society called
katipunan or kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng anak ng bayan, or mas kilala natin sa KKK, the highest and most respected society, the son of the country. The main objective was to unite the Filipino people and struggle for separation for Spain through a revolution. The political structure. The political structure. Jose P. Rizal influenced Andres Bonifacio manifested itself when the Katipunan copied the org structure of the Liga. The Katipunan had Supreme Council or kataas-taasang sanggunian, which is central organ of the Katipunan, composed of President or Supremo Judato Arellano, Comptroller Andres Bonifacio, Piskal Ladislao Diwa, Secretary Teodoro Plata, Treasurer Valentin Diaz. And the Katipunan had the Provincial Council in each province, Popular Council in each town as provided by the Constitution of the Society. Supremo Arellano, a brother-in-law of Marcelo H. Del Pilar, weak leadership. And the other weak leadership is Romana Basa and Andres Bonifacio. Membership of Katipunan through triangle system. The first member of the society were recruited using triangle system. It is the first triangle system was Andres Bonifacio, Teodoro Plata. Founding Spurred. Ang part ko dito is yung kay Andres Bonifacio kung kailan niya itinatag yung katipunan o yung tinatawag na kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng anak ng bayan o mas kilalang KKK. Itinatag ito ni Andres Bonifacio noong July 7, 1892 sa Tondo, Manila sa bahay ni Judato Arellano. Si Judato Arellano is first member ng KKK. Siya is aktivistang Pilipino. Pag sinabing aktivistang Pilipino, aktibo sa pakikibaka para sa isyu ng lipunan. Isa sa hangarin na maging pinakamataas at pinakatatanging lipunan ng bayan, ang KKK. Next is yung aspeto ng politikal ng katipunan. Sinunod nila yung struktura ng liga na nakuha mula kay Jose Rizal. Si Jose Rizal is hindi direktang member ng katipunan o yung KKK na itinayo ni Andres Bonifacio, and hindi rin nabanggit kung ilan yung exact member ng katipunan kasi madami. Hindi ko hindi nabanggit doon sa sinerch ko kung ilan ba yung direktang member ng katipunan, and hindi rin talaga nabanggit kung ilan yon. And sa political ng katipunan, mayroon silang kataas-taasang sanggunian o yung Supreme Council na binubuo ng mga opisyal ng Pangulo o yung Supremo, tagapamahala, tagapag-usig, kalihim, at taga-katipunan. Bukod dito, mayroon din silang Provincial Council at yung Popular Council. Sa bawat lalawigan at bayan ayon sa konstitusyon ng KKK o yung kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Last is yung proseso kung paano ba maging member nga ng katipunan. Ang member ng katipunan, bago ka maging member nito is kailangan mong panumpaan na pangalagaan at ipagtanggol yung iyong bayan o talagang sigurado ka na itatanggol yung bayan o handa mong ibuwis yung buhay mo para sa bayan. Dito is meron silang ritual na tinatawag yung masonary. Pag sinabing masonary, yung layunin nito na magtaguyod ng pagpapabuti sa isang komunidad.
Yung masunari na ginagamit nila sa pag-fill up ng form is yung sariling dugo. Yun yung ritual na ginagamit ng Katipunan para maging isang membro ng KKK. Sariling dugo yung kanilang ginagamit sa pagpirma ng pangalan, sa pagsulat, and yun nga sa pagpirma kung paano ba maging member ng Katipunan. As we proceed to discuss about the millennial challenges of heroic identity, we will just slightly discuss about what we can learn to it. Sa hamon ng millennial sa pagbuo ng kanilang identity as heroes, they strive to change the concept of being a hero in our modern world. Ito ay lumalabas sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga araw-araw na gawa ng may tapang, pagtitiis, at pagmamalasakit na may kaugnayan sa kanilang karanasan at lipunan. For example, isang millennial na nagtatrabaho bilang tagapagtaguyod ng kamalayan sa mental health sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang mga personal na fights sa social media. Sa pamamagitan nito, sila ay nagbibigay inspirasyon sa iba na humingi ng tulong at suporta na nagpapakita ng modernong identity ng kabayanihan na nakabatay sa pagiging bukas, pagkakaroon ng empatiya at pagkakaroon ng positibong epekto sa komunidad. So, hindi natin magagawa yung mga nagawa ng mga nakaraang bayani. But in a simple way, in a simple act, we can do something na heroic para sa iba. May iba-iba tayong God-given talent, God-given skill. Use it to help others. In the place that na nandun tayo, there's something na may magagawa tayo para sa iba. Because being heroic is being selfless. Para maging bayani tayo at gumawa ng may kabayanihan, isipin natin yung iba. And let's proceed about the 3 grades of membership in KKK. During Jose Rizal's time in the late 19th century, particularly in the Philippines, there were no official grades of membership within the Ku Klux Klan, as the KKK primarily operated in the United States. However, it's important to note that Rizal was involved in a different organization in the Philippines known as the Katipunan, which was a secret revolutionary society founded in 1892 with the aim of liberating the Philippines from Spanish colonial rule. The Katipunan had its own hierarchical structure, which included various ranks of degrees of membership. Here are the 3 main degrees of membership within the Katipunan, as you may see in the Katipunan member. This was the basic entry-level rank in the Katipunan. Katipunan members were initiates who took an oath of secrecy and loyalty to the society. They participated in meetings, contributed funds, and supported the organization's objectives, which included preparing for armed rebellion against Spanish rule. So, mahalaga din yung
yung role ng katipon, which is members sa kilusan ng katipunan, dahil sila yung nagpapalakas ng grupo because they are the supporting cast. Next structure is the kawal or soldier. The kawal rank was a higher level of membership within the katipunan. Kawals were considered full-fledged members who had undergone further initiation, rituals, and demonstrated commitment to the revolutionary cause. They were involved in military training and were prepared to engage in armed conflict against Spanish authorities. But in this case, the kawals, they used to have green mask and a sash. Their password is Gumbursa. So they are we can say like they are the co-leader. Kapag wala yung leader, kapag wala yung pinakang mataas, sila yung sumusunod, which is mas mataas sila. Hindi sila simpleng member ng katipunan. The third structure is the last one, bayani, patriot. The bayani rank was the highest degree of membership in the katipunan. Bayanis were leaders and officers within the organization, responsible for strategic planning, recruitment, and coordination of revolutionary activities. They held significant authority and played key roles in organizing the uprising against Spanish rule, which was embodied by Dr. Jose Rizal, the head of the Katipunan. These ranks within the Katipunan reflected a structured hierarchy aimed at advancing the cause of Philippine independence. Jose Rizal, although a prominent figure in the Philippine nationalist movement, was not directly associated with the Katipunan's revolutionary activities. However, his writings and advocacy for reforms contributed to the growing sentiment for independence and inspired later revolutionaries who were part of the Katipunan movement. Okay, siguro hanggang dun na lang about the 3 grades of membership in KKK. The important thing is malaman natin kung anong hierarchy structure na meron sila. The next is the big 3 before and after Rizal. Ano ba yung mga contributions nitong big 3? Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, and Andres Bonifacio nung nabubuhay sila para matulungan si Jose Rizal na mag-revolutionize to take a reform sa Spanish colonial rule. And ano rin yung naging epekto ni Rizal sa kanila. Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, and Andres Bonifacio are key figures in Philippine history who played significant roles during and after the time of Jose Rizal, particularly in the Philippine Revolution against Spanish colonial rule. Emilio Jacinto, before Jose Rizal, was born on December 15, 1875 in Cavite, Philippines. He belonged to a middle-class family and was influenced by the ideas of reform and nationalism that were gaining momentum during Rizal's time. During Jose Rizal,
Jacinto became a close associate and follower of Jose Rizal, joining the propaganda movement, advocating for reforms within the Spanish colonial system. He was part of the La Liga Pilipina, a civic organization founded by Rizal to promote unity and social reform among Filipinos. After Jose Rizal, following Rizal's execution in 1896, Jacinto became an active revolutionary leader and played a crucial role in the Katipunan, the secret society that spearheaded the Philippine Revolution, known as the brains of the Katipunan. Jacinto contributed significantly to the organization's ideologies and strategies. He fought alongside Andres Bonifacio during the revolution but tragically died of malaria in 1899 at a young age. So, sabi dyan, parang siyang masugid na tagasunod ni Jose Rizal. In that case, meron din siyang puso na katulad ng Jose Rizal na nagnanais ng reformation para sa mga Pilipino against the governing of the Spanish government. He is inspired by Jose Rizal's works and writings na after mga mamatay ni Jose Rizal, hindi siya nawala at nagpatuloy pa rin yung kanyang mahalagang ambag sa pagkilos ng Katipunan para magkaroon ng Philippine Revolution. Sabi nga dito, siya yung utak ng Katipunan. So, siguro effect ng sulat ni Jose Rizal, naging matalino si Emilio Jacinto. But, sabi nga dito, tragically died of malaria in 1899 at a young age. But, he is with Andres Bonifacio, fighting for the freedom, fighting for the enlightenment of the Filipinos. Next one of the big three is Apolinario Mabini. Before Jose Rizal, Apolinario Mabini was born on July 23, 1864 in Batangas, Philippines. He was highly educated individual, trained as a lawyer, and known for his intellect and writings. During Jose Rizal, Mabini supported Jose Rizal's reformist ideals and joined the propaganda movement. He was involved in various activities advocating for social and political change. But due to his physical disability, he had polio, he wasn't directly involved in armed resistance. After Rizal's death, Mabini became a key advisor to revolutionary leaders like Emilio Aguinaldo and Andres Bonifacio. He played a crucial role in the First Philippine Republic, serving as the first prime minister. Mabini's political writings and insights greatly influenced the early Philippine government and its struggle for independence. So, taga Batangas po si Apolinario Mabini. Napaka taas ng kanyang pinag-aralan. Siya ay isang abogado at kilala po siya sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sinulat. Siya po ay nakiisa o sumuporta sa isinasagawang reformation ni Rizal, which is the propaganda movement. Siya po ay nakikilahok sa mga social and political change activities, but then nalilimitahan po siya because of his disability. Meron siyang polio. Kaya may mga bagay na hindi niya kayang gawin. But in fact na siya ay matalino, siya ay naging kapakipakinabang. And after Rizal,
Mabini became a key advisor to revolutionary leaders like Emilio Aguinaldo and Andres Bonifacio. Like, he is the head of the snake. Kumbaga parang kapag siguro kailangan ng guidance and assistance ni Emilio Aguinaldo and Andres Bonifacio, lumalapit sila for the yung some advices concerning sa kanilang pinaglalaban, concerning sa kanilang movement. He played a crucial role in the first Philippine Republic, sa unang Republika ng Pilipinas, at siya po ang Prime Minister. At katulad ni Rizal, his political writings and insights greatly influenced the early Philippine government and its struggle for independence. May impact din po yung naging sulat ni Mr. Apolinario Mabini para sa mga Pilipino tungkol po sa kalayaan. And the last man standing, Andres Bonifacio. Before Jose Rizal, Andres Bonifacio was born on November 30, 1863. In Manila, Philippines, he came from a working class background and experienced firsthand the injustices and hardships faced by ordinary Filipino under Spanish rule. So, unlike Apolinario Mabini, siya isang nasandun sa mababang yung state ng isang tao, working class background, and Andres Bonifacio experienced first-hand the injustices and the hardships faced by ordinary Filipinos under Spanish rule. Kung ano yung nakikita ni Rizal na nararanasan ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino, yun din yung nararanasan ni Andres Bonifacio. Yung mga injustices at pagpapahirap ng pamumuno ng mga Espanyol. But during Jose Rizal, Bonifacio was inspired by Rizal's writings and ideals, but became frustrated with the slow progress of reforms. He founded the Katipunan in 1892, a revolutionary society dedicated to achieving independence through armed struggle. Siguro dahil sa mga karanasan ni Andres Bonifacio and with the timing ng movement na ginagawa ni Jose Rizal, na inspired si Andres Bonifacio na makiisa at makilahok din dito sa revolutionary activity na pinapangunahan ni Dr. Jose Rizal. But sabi dito, he was frustrated kasi ang bagal ng progress ng reformation. Siguro stagnant, walang gaanong improvement, napakatagal, kaya he was frustrated. But he was frustrated, but he did not stop. He founded the Katipunan in 1892, a revolutionary society dedicated to achieving independence through armed struggle. And after Jose Rizal, Bonifacio emerged as a key revolutionary leader during the Philippine Revolution of 1896. He led several uprisings against Spanish forces and he was elected as the president of the revolutionary government. However,
Internal conflicts and power struggles within the revolutionary movement led to his arrest and execution. In 1897, Bonifacio's contribution as a revolutionary leader and his commitment to fight for Philippine independence remain pivotal in Filipino history. So, naging leader siya ng Philippine Revolution 1896. Pinangunahan niya ang mga Pilipino para labanan ang Espanyol. At naging presidente, naging pangulo ng revolutionary government. Pero hindi lahat ng kwento is perfect. Nagkaroon ng mga conflicts and power struggle sa kanyang pamumuno na nauwi sa pagka-arestyo niya at kanyang pagkamatay in 1897. Pero napakahalaga ng kanyang contribution as a revolutionary leader at ang kanyang puso na committed para lumaban sa kalayaan ng mga Pilipino. At napakahalagang history ang napag-aralan natin about the contribution of Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, and Andres Bonifacio before, during, and after Jose Rizal, about the backgrounds and the contributions they have to set our country free. These individuals, along with many others, played vital roles in the Philippines Revolution and the subsequent struggle for independence, shaping the course of Philippine history after Jose Rizal's martyrdom in 1896. So, thank you for listening. Hope you have gained some knowledge, and if there is some correction, talk to me. Thank you.